Grabe. Naalala ko tuloy ito na parang sinabi niya, pasumpa-sumpa ka patang ina ka, liligaw-ligaw ka pa'y supot ka pa, kaya naging resulta, utin mo'y naaagnas na. Ay. Grabe, no? Sumpa-sumpa ka patang ina ka, liligaw-ligaw ka pa, supot ka pa. Ay, nako. Ayan po at seryoso na po tayo. At ito po, ngayon lang po ako ngayon ko lang po natanggap itong balitang ito na ibabalita ko rin sa inyo. At kakaiba po ito at maaring once in 1,000 years na mangyari ito. Naku, exciting itong balitang ito. Exciting itong balitang ito. At imaginin mo, akalain mong may ganun pala. Oh. Ayan po at sabi ko nga po, kararating lang po itong balitang ito. At kailangan ko rin pong ibalita sa inyo para din po mayroon din po kayong alam na nangyayari po pala ito. At at least may balita ninyo sa inyong mga apo, sa tuhod kasi 1,000 years bago po siguro magkaroon ng balitang ito, baka hindi na po siguro mauulit ang balitang ito at dito nyo lang po sa channel ko mababalitaan ito. Ayan, at sabi ko nga po ay ngayon lamang po dumating ang balitang kinuyog ng mga garapata ang bilat ni Risa. Ay. Ayan ba? Iyan to, hindi ko kasalanan, ha? Iyan po yung natanggap kong balita. Imaginin mo, pati pala ngayon na garapata, marunong na manguyog. Kaya yun po ang kung talaga. Wala pong labis, walang kulang. Kinuyog daw po ng mga garapata ang bilat ni Risa. Kaya naman itong kanyang boyfriend na si Lamas ay walang tigil sa kalalamas daw para madurog daw yung mga garapata na kumuyog dito kay Risa. Oh, grabe. See? Talagang baka sa loob ng 1,000 taon, baka ngayon lamang po ito. Kaya namnamin nyo na po. Namnamin nyo na po yung imagine nyo lang po yung garapata, na kuyogin ka ng garapata. Ay, ano ka? Di ba sa aso? Pagka marami nang nakalawit na mga garapata, lalaki, ay maputla na ang bilat nitong si Risa, tapos kinuyog pa ng garapata, naku po, anemic ang aabutin nitong si Risa. Kaya, yun po talaga yung mga nangyayari sa mga taong hindi ko malalaman na mas masahol pa po sa demonyo kasi itong mga ganitong tao. Kaya yan. Pero ayon po dito sa nagbalit sa akin, totoo daw po talaga. At actually, umaakyat na raw po yan sa hanggang pusod na raw po niya. O imaginin mo, nakadikit na sa balat. Sisip-sipin ang dugo nito. Kaya si Lamas, yung kanyang boyfriend, walang gawa kundi lamasin yung bilat ni Risa. Ayan. So, mamaya po natin babalikan yan, At dito po muna tayo sa pagbibigyan ko lamang po ng konting kaalaman lamang po itong ating mga subscriber na umaasa po doon sa ating mga
maipapayo tungkol po sa kalusugan. Ano? So, siyempre, ito munang mga subscriber ko ang bigyan ko ng priority kaysa naman dito sa mga garapata na dumikit dito kay Risa. Okay. Yun pong kwan ha. Hindi ko alam kung na-discuss ko na sa inyo to na napakahusay po sa magpatay ng cancer cell. Kahit na anong klaseng cancer cell yan, ay pwede po niyang patayin. Pwede po niyang i-prevent, kumbaga. Ito pong prutas na guyabano. Ayan po. At, pero alam ko na-discuss ko na po yan eh. Pero ganun pa man ay sumagi lang po sa isip ko. Ayan po yung mga dating mga itinuro ko na kung saan ay may mga cancer na nga dati, aba ay biglang nawala yung cancer nila. So guyabano lang po ang pagtripan nyo. Mapabunga, mapadahon, yan po. At yan po ang gawin yung tsaa. Yang dahon niya na nilaga. Yan po, wag na po kayong mag 3 in 1 na yan. Alam niyo po ba yung mga 3 in 1 na yan? Na mga Nescafe na yan ay wag na po. Sakit lang po ang makukuha nyo. Cancer lang po ang makukuha ninyo dyan. Ano po ang basihan ko dito sa sinabi kong cancer, yung mga 3 in 1 na yan? Kasi yan pong ginagamit nila na sweetener ay aspartame po yan. Aspartame. O yung in layman's term, yan po yung sinasabing magic sweetener. Yan. Pero aspartame po yan. Yan. Yan po yan. So, hindi po natural na tamis yan, kundi ginawa-gawa lang po yan sa mga chemicals na kung ano-ano mga nakakapangilabot talaga sa totoo lang po. Lahat ng mga soft drinks na yan, lahat po yan ay gumagamit po ng artificial sweetener or magic sweetener. Yan po yan yung aspartame. Lahat po yan. So, yun pong sa mga nagtatanong sa akin kung paanong pahabain ang buhay, yan po. Iwasan nyo lang po magkakakain ng mga processed food. No? Lalo na po, di ba sinabi ko na po sa inyo, huwag nyo pong pamihasahin yung inyong mga anak na kumain ng tawag dito, yung hotdog, ano? Dahil yan po ay napakadelikado lalo na po sa bata. Ay kung sa matanda nga, delikado na eh. How much more dito sa mga bata pa. So, lahat po yan ay ang ginagamit naman po lang dyan yung preservative na nakaka-cancer din po yan. So, ang gawin nyo lang po para, kasi sa totoo lang po, okay lang po yung kape, ano? Yung kape kung sa probinsya po kayo, ha? Lalo na po kung, yung may mga tanim-tanim na, marami po sa mga probinsya yung mga sariling tanim na kape. O yan po, okay po yan. Kitang-kita nyo po na kape yan, kayo na po ang magsangag niyan hanggang sa maros yan. Tapos bayuhin o gilingin nyo, maging kape, ilagaan nyo. Yan, bumili kayo ng asukal, at least alam nyo kayo ang bumili ng asukal at hindi yung artificial sweetener. Yan. Pero ang may advice ko po sa inyo, kung maaari lang po, wag po kayong gumamit ng refined sugar or nakikita nyo yung puting-puti na sugar. Kung maaari po, wag kayong gumamit, lalo na po sa kape. At total maitim naman yung kape, gumamit na lang po kayo ng pulang asukal.
Yan yung brown sugar or red sugar. Yan po yung talagang napaka healthy po yan. Yung mga brown sugar na yan. Kisa doon po sa refined sugar na yung puting-puti. Ayan po. At ugaliin nyo po, magmula ngayon kung kayo ay, lalo na kung kayo po ay matagal na nigarilyo, ha? Kung matagal na po kayo naninigarilyo, ay yan po ang bakbakan ninyo. Yang nilagang dahon ng guyabano. Okay, so sana po ay may napulot kayong aral sa akin. Kasi una po, pagka matagal na po kayo naninigarilyo, dalawa lang po yan. Either magkakaroon po kayo ng COPD. Yun pong chronic obstructive pulmonary disease. Yan po yan. Kung kayo po ngayon ay nakakaramdam na ng konting kilos nyo lang ay hingal na kayo, humihingal na kayo. Masamang pa na po yan, masamang pangitaan na po yan. At sisiguraduhin ko po sa inyo may tama na po kaya. Pagka ganun po yung nararamdaman ninyo, no? Yung konting kilos lang nyo, hihingalin kayo. Huwag nyo na pong baliwalain yan. At doon po sa ating mga kababayan na walang kakayanan na para magpa-doktor, magpa-opera kung sakalit may bukol kayo sa baga. Yan po ay sa totoo lang po, pag may bukol kayo makita, nirekomenda kayo ng doktor na magpa-scan. Tapos na-scan kayo, may nakita pong bukol sa baga ninyo. At sasabihin po ng doktor sigurado na i-biopsy yan para malaman kung cancerous or hindi. So, bago po kayo magpa-biopsy, mag-isip po muna kayo. Hindi dahil sa sinasabi kong wala kayong pira na pang-pa-opera nung bukol na yun, kundi kasi kahit naman mahirap tayo, nagagawa ng paraan yan. Pwede kayo magbinta ng lupa, pwede kayo magbinta ng kalabaw, yung mga ganun po ba. Kung na-diagnose na po kayong ganun, may COPD na kayo, may bukol na kayo sa baga, ngayon po yung sinasabi ko, bakbakan nyo na po yung pag-inom ng nilagang dahon ng ano to? Guyabano. Ngayon ay hindi ko lang po sure kung mayroon sa grocery yung guyabano wine, ha? Guyabano wine. Hindi ko lang po sure, or either yung guyabano kope. Yan. At yun po, or guyabano juice. Pero hindi po yung juice na ginagawa ng kwan, ha? Ginagawa ng ano to, yung branded naman po yan. Kagaya ko po ay mayroon po kami dati na gumagawa din po kami dati ng business partner ko ng mga juices na yan. Kaya alam ko po yung ito na nananatiling buhay pa itong sikat na juice ngayon dito sa atin. Yan, alam nyo naman po kung ano yung sikat na Diyos dito sa atin. Ayoko na pong mag-mention dito at baka sabihin na naninira ako, ano? Kaya ko po alam na ang sinasabi ko kasi nga po, nag-manufacture po kami dati ng mga yung juices na yan, mga juice drink na yan. Ha? Lahat po nga mga lahat ng mga flavor, ginawa po namin yan. Pero, noong time na nalaman ko na ang ginagamit na sweetener ay aspartame, nag-back out po ako. Bagamat naka 3 years na akong kapartner doon sa isang foreign country, foreign national, ay nag-back out po ako kasi nga ayaw ko pong maging
ayoko pong mapasali doon sa mga taong nilalason ko yung mga kababayan ko. Kaya winidraw ko po yung aking pera at hinayaan ko sila. Awa ng Diyos, hindi rin po sila nagtagumpay nung nag-withdraw na ako, nung nag-back out na ako, hindi na rin po nila itinuloy. Kasi nga po nung napag-alaman ko na nakaka-cancer po yung artificial sweetener na yan. At yung aspartame nga po, aspartame. Yan. So, hindi. So ngayon, sinasabi ko may sikat na Diyos dyan na gumagawa hanggang ngayon. Huwag po yan ang hanapin nyo na Guyabano Diyos. Yun pong hindi ko lang po sure kung mayroon po sa yung mga nasakwan po yung sa bote na yun po ay titimplahin mo, lalagyan mo ng tubig yung kwanta sa alagyan mo hanggang sa pupunuin mo yung yun, hindi ko po sigurado. Pero ang alam ko po, yung Guyabano wine mayroon po sa grocery yan. Guyabano wine. Ayan po. Basta anumang kwan yan. Mas maganda kung meron kayong tanim na Guyabano, diyan ang pag-aksayahan nyo ng oras na magharapan kayo ng asawa mo diyan kung or mga pinsan mo, mga kamag-anak mo. 'Di ba? O kung meron kayong napahinog diyan ng Guyabano, ali kayo dito, harap-harapan natin 'to. Yan ang papakin nyo ng papakin. Yang Guyabano na bunga at saka maglaga po kayo, sabi ko, ng dahon at yan po ang gawin yung tsaa. Yang nilagang dahon ng Guyabano. Napakahusay po yan sa mga cancer cells. At talaga naman wala pong kaduda-duda. Ay ako naman po, lahat po ng itinuturo ko sa inyo, lahat po yan ay ginagawa ko. Ako po mismo. Tungkol sa mga bana-bana yan, nilagang kung ano-ano dyan. At yan nga, Guyabano na yan. Mas maganda pa nga, dagdagan nyo na ng dahon ng mangga. Ayan, ganun lang. At awa naman ng Diyos ay yan po yung aking ginagamit. Hanggang ngayon po, ginagawa po ko pong Diyos yan. Or tsaa. At ako naman po masasanay po kayo. At kagaya po nung yung sinabi ko sa inyo, matagal na pong taon ang na hindi na po ako kumakain ng kanin. Alam niyo po ba kung bakit? Alam naman po natin na ang kanin ay buhay. Wala pong pinagkaiba yan sa tubig. Ang tubig daw ay buhay. Ganon din po ang kanin, buhay po yan. Pero ang kanin po ay siguro kung kayo ay nandyan sa syudad ay yung pong kanin ay mayroon na pong porsyon dyan na nakamamatay. Taas ngayon ang kilay nyo, no? Kasi nga po hindi nyo alam. Pero pag-aralan nyo po. At yan po yung isa po yan sa nagko-contribute ng diabetes, yang kanin. Lalo na po itong mga boiled milled na itong mga maputi na bigas na yan. Okay lang po na kumain kayo yung mga brown rice, yung mga red rice na yan, yung po mga ganon, yung po bang aywan ko kung may gumagawa pa nito, pero palagay ko wala na. Yung pong binabayo sa lusong, binabayo lang po para maging bigas, binabayo yung palay para maging bigas. Yun po. Pero alam ko, wala na pong gumagawa ngayon yan. Noong kapanahunan ko, ay talagang walang choice kundi talagang babayuhin mo yung palay para maging bigas. Pero I don't think na mayroon pang gumagawa niyan ngayon. Pero kung halimbawa, mayroon naman po sa probinsya, ay gumawa lang po kayo ng paraan para wag lang po kayong masyadong kumain noong puting-puti na bigas. Wag po.
Pero hindi ko po sinabi na ha, huwag kayong kumain ha. At kinikwento ko lang po yung ako mismo nga ang gumawa na ngayon po hindi na po talaga ako totally kumakain ng kanin. At nasabi ko naman po sa inyo na hanggang patalbos-talbos ako. Gulay po yan. Yung mga nabanggit ko dati sa inyo, yung carrots, yung kamote, itong mapalaman at saka mapatalbos, yung yung potato. Yan po, napakatataas po ng benepisyo na may bibigay sa inyong katawan yan. Yan po ang pakatandaan ninyo. Pagka yan po ay na-maintain ninyo, wala na pong sakit na dadapo sa inyo, wala na pong cancer na dadapo sa inyo. Kasi sa simula pa lang, tinamnan mo na yung katawan mo ng kontra cancer. Yan po. At kung mayroon na kayo cancer sa ngayon, kung mayroon na po kayong cancer sa ngayon, yung mga iwasan po ninyo dyan, yung mga yung mga malalansa, hipon, mga alimango, pusit, yun po mga patis na yan, gustong-gusto po ng cancer yan. Kaya kung may cancer na po kayo, huwag na po kayong kumain ng mga ganun. Lalo lang pong lalala. At isasuggest ko na rin po sa inyo na hindi lang po itong sinasabi ko, mag-research din po kayo. Marami po dyan ng mga doktor na nagtuturo din po ng mga ganyan na natural. Mga doktor po yan sila. At pero ito po kasi sa akin talagang sino ba ang nasauna sa amin itong mga doktor na ito? Ay 177 ko na. Ngayong December 27, 177 ko na. Sino bang doktor naman ay 177 years old na ngayon? So ibig sabihin kung may mga itinuturo man sila, mas nauna kong alam yan kasi yan yung mga ginagamit ko at yan yung mga itinuturo ko sa mga tao nung araw. Wala pa naman po yung mga doktor-doktor na yan dati. Sasaktan ka ng tiyan dati. Ewan ko kung sino ang makaka-relate nito. Pipit-pitin mo lang yung luya. Ihawin mo ng kaunti, lagay mo sa sikmura mo, talian mo. Yun lang po mga gamot-gamot tong araw. O bakit nakasurvive naman? Lalo na ako. Kaya kung may mga nagtuturo man po niyan, na talagang doktor, pinag-aralan na po nila yan. So ako, ay alam ko na pong dati yan. Dahil nga, sabi ko nga, yung ba namang tanda ako na ito? Hindi po ako nagbibiro. Mayroon pa nga pong kanyan nag-comment kung talaga daw totoo yung sinasabi kong 177 ko na, ipakita ko rin yung birth certificate ko. Tingnan nyo itong mga taong to. Hindi kaya hindi kaya may mga saltik itong mga ito. Bakit ko sasabihin na 177 ko kung hindi naman totoo? Di ba? At sa tingin ninyo, kung mayroon, noong araw, wala po yung mga mga census na yan noong araw, wala po yan. Ano yun yung PSA? Philippine Statistic PSO pala. Office or basta PSA. Wala po yan. Di gagayahin ko lang sana itong mga iba na magpapabata kahit na matanda na. Ay pwede ko naman sabihin na, pababatain ko yung edad ko. Di ba pwede ko naman sabihin na gano'n? Kagaya na nga ng iba dyan, di ba?
Senior na, pinipilit pa ang sabihin na hindi pa sila senior. Tinatago yung totoong edad. Ako, wala po akong kandito, wala po akong tinatago rito. Ang sinasabi ko po rito, consistent itong sinasabi ko magmula pa po noon. At ang gusto ko po rito, kung hindi nyo man kayang gayahin yung ginagawa ko ngayon, ay at least mabawasan. Lahat po ng mga pagkain ngayon, tandaan ninyo, nakakalason po yung lahat yan. Sasabihin nyo na naman na may saltik ako dahil sabihin ko lahat ng pagkain dito ngayon ay nakakalason. Di sana nalason na kayo, di ba? Yun ang sasabihin nyo na naman eh. Hindi naman po ora-orada na malasong kayo eh. Hindi naman po pagkatapos nyong kumain ngayon ay mamamatay na kayo, malalaso na kayo. Hindi po ganoon. Kagaya po ng mga ko na yan. Yung mga sinasabi ko na mga pagkain na yan na mga artificial sweetener na yan, nakakakanser. So, ibig sabihin, lason na po yan eh. Yan ang nagde-develop ng pagiging cancer mo eh. Cancer patient mo. So, ibig sabihin nakakalason. Yun po ang ibig ko sabihin. Kaya nga po, kung wala pa man kayong, kung wala pa kayong nararamdaman na kakaiba sa katawan ninyo, habang malakas pang kayo, sundin nyo na po itong sinasabi ko. Tigilan nyo na po yung pag-inom ng mga 3-in-1 na yan. Mga soft drinks na yan, tigilan nyo na po. Hindi po ako nanghihimasok ha. Sinasabi ko lang po sa inyo, bahala po kayo kung sumunod kayo, hindi. Pero wala pong sapilitan dito, wala po akong sinasabi rito na pinipirsa ko kayo na sumunod sa sinasabi ko. Ganun lang po. At sinabi ko na ba kanina yung kung kayo po ay matagal na or matanda ng naninigarilyo. At sabi ko nga, pagka kumilos kayo, hinihingal na kayo. So, wala pong iba dyan, kundi dalawa lang po yan. May cancer ka na. Kasi yung COPD, parang cancer na rin po yan. Plus, magkaroon pa ng bukol sa baga mo, cancerous yan. Kung maaari po, huwag nyo munang ipagalaw yan, huwag nyo munang ipabiopsy. Dahil once na binayopsy po yung bukol at cancerous po yan, kakalat po yan. So wala pong pinakamaganda kundi ang maglaga ng dahon ng guyabano, kumain ng guyabano, yan ang pagtiyagaan ninyo. Yung sinasabi ko pong avocado, napakahusay din po yan. Yung avocado, kaya lang masyado pong mahal ngayon ang avocado. So, ang sinasabi ko lang po doon sa may mga tanim sa probinsya ng avocado. At kayo naman po yung may mga tanim sa probinsya ay doon po sa mga kapitbahay ninyong wala namang tanim ay bigyan nyo naman po paminsan-minsan para kasi baka mamaya ay nagkamatay lahat yung mga kapitbahay ninyo, wala na kayong kapitbahay, mumultuhin kayo ngayon ng inyong kapitbahay. Kaya, magbigay din po kayo para hindi agad mamatay yung inyong kapitbahay. Ganun po, kung ano po yung meron kayo, ipamahagi ninyo. At ang pinakamahalaga po rito, yung huwag po kayong magtatanim ng galit sa kapwa ninyo. Ngayon, kung yun ang turo ko, huwag magtatanim ng galit sa mga kapwa nyo. At bakit ikaw mura ka ng mura doon sa mga politiko? Sasabihin nyo sa akin ganoon. Ay, lang po yun. Talagang mumurahin ko itong mga animal na ito. Dahil nga, nakakaperwisyo sila dito sa mga kababayan ko na ngayon ay hirap na hirap sa buhay dahil sa kanilang pagnanakaw. So, pero hindi po ako nagtatanim ng galit sa kanila. Ang sa akin lang po, pag makita ko lang itong mga ito, ay kakatayin ko talaga. Yun po. Pero sabihin magtatanim ako ng galit, no way. Hindi po. Basta ang sa akin, pagka makita ko ito, matsimpuhan ko, ay di durugin ko ng ulo nito. Ganun lang. Pero yung magtanim kayo ng galit, wag na. Lalo sa inyong mga kapitbahay.
mahalin ninyo ang inyong mga kapitbahay. Dahil yung mga kapitbahay ninyo ang makakatulong din sa inyo balang araw pagdating ng panahon. So magmahalan kayo magkapitbahay, pero hindi ko sinabing maghalikan kayo. No? Ganun po. Ay baka po may misinterpret ninyo yung sinasabi kong magmahalan kayo, ay baka mamaya naman pag umalis si kumpare, sasalisi si kumpare doon sa kanyang kapitbahay. Wag po ganun. Malas ang aabutin ninyo. Anyway, doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe nitong dito sa ating channel na Birana Live Studio TV, mag-subscribe lang po kayo kahit walang kakwenta-kwenta itong mga video ko. Subscribe lang po kayo. Darating po ang araw, mapapakinabangan niyo po ito. Tandaan po ninyo yan. At katunayan, yun pong mga nakapanood ng mga video ko tapos hindi nila siya pinindot yung subscribe, minalas po. Sorry sorry to say, minalas po sila. At mayroon na po akong paano ko nalaman na minalas sila. Ayoko na pong ipakita rito kung ano pa yung kung bakit ko nalaman. Tingnan niyo yung mga bashers ko dito dati. Kung magkaroon man ako ng bashers dito, na madalang na lang. Dati ang dami. Nagkandamatay na po lahat. Pero hindi ko naman sinabing mamatay sila. Ang sinasabi ko lang po sa kanila, dahil sa ginawa mong yan, ay maaaring ikapahamak mo. Yun lang sinabi ko. Pero hindi ko sinabing mamatay sila. Ay nagkandamatay na po lahat. Yung mga bashers ko. Kaya, kung gusto nyo swertihin sa buhay, pag napanood nyo na itong video ito, pindutin nyo na po yung subscribe. Ano ba naman yung pagpindot ng subscribe? Di po ba? Pagpindot ng notification bell at all. Para sa ganun, kung meron uli akong video na walang kakwenta-kwenta, mapanood nyo ulit. Madadagdagan yung kaalaman yung walang kwenta. Di ba? Ganun lamang po yan. So, basta po ang sa akin, kung kayo ay subscriber ko, titiyakin ko, mamahalin kayo. Mamahalin ko kayo ng higit pa sa aking buhay. Kaya, kung gusto nyo yung mahalin ko kayo, mag-subscribe na kayo dito sa Birana Live Studio TV. Anyway, at pagtulong-tulungan nyo na pong kumplituhin na maging 150,000 subscriber itong channel natin para magrarapol po tayo dito ng 1.5 million. Ayan, at so yun lang po. At salamat muli sa mga patuloy ninyong pagtangkilik dito sa katarantaduhan at walang kakwenta-kwentang mga binabalita rito. Pero, ang totoo niyan talaga, sinabi ko na kanina, sa una, na ngayon lang ako nakabalita na nagagalit din po pala ang mga garapata. Imagine mo, kinuyog ng mga garapata yung bilat ni Risa. Hanggang dito lamang po at maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat.